Okay, so kanina meron tayong permutation without repetition. This time naman, itakil na natin si permutation with repetition. So, ano ba pinakaiba nila? From the word itself, this time, merong umuulit na mga items or elements nung sample set natin. Dito nakalagay, some of them are identical. So, kaya natin siya gagamitin. Yun nga, kapag yung collection ng item natin or sa sample space natin, yung ilan sa kanila, some of them are indistinguishable from each other, or in simpler term, pare-parehas nga sila. May ilang items sa kanila na parehas sa isa't isa. So, anong formula natin para makuha yun? Simple lang. Yung total number, sulat natin. Total number ng items natin, factorial nun, divided by yung mga individual elements na kung ilan yung bilang nila na ilang beses sila umulit. Tas factorial nun. Okay, so bigyan natin ng example para mas madaling maintindihan. For example, how many arrangements can be done from the word engineering? So, una, sulat natin yung total number. Ilan yan? Ilang letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, total number natin ay 11. Then, sulat natin isa-isa yung mga letters na included. Una natin si E. Si E ay ilang beses na ulit? 1, 2, 3. Okay? Then, sunod si N. Si N ay ilang beses na ulit? 1, 2, 3 rin. The next, letter G. Ilang beses siya na ulit? 1, 2. The next, letter I. Ilang beses na ulit? 1, 2 lang din. Then, ano pang hindi natin na-consider na letter? Letter R. Si letter R ay isang beses lang nagamit. And double check natin. Ilan lahat yan? Dapat 11. 3 plus 3, 6 plus 2, 8 plus 2, 10 plus 1, 11. Tama nga. Now, paano tayo solve? Pag-solve sa permutation na with repetition ay ganito. N, P, R. Or simply, ay hindi. Yung formula kanina ng permutation ay NT factorial divided by yung isa-isa na N1 factorial blah blah blah. This time, substitute natin yung values. Si 11 factorial divided by isa-isa tong mga to. Yan. Si E muna. 3 factorial times 3 factorial times 2 factorial times 2 factorial times 1 factorial. Okay? So, pag in-input natin sa calcu, ang kakalabasan dapat ay solve natin. 11 factorial divided by 3 factorial is 3 factorial is 2 factorial 2 factorial times 1. Kalabasan ay nag-syntax. $277,200 ways. Diba ang laki? Isipin nyo, isa-isa nyo yung gagawin, ililista. Abuti ngayon ng ilang buwan or araw. The next, sabi naman dito, an operating room needs to schedule 5 brain surgeries, 4 heart surgeries, and 2 lung surgeries. How many possible sequences of surgeries can be made? So, kung babasahin nyo, medyo nakakalito siya kasi unang tingin, pwede mong gamitin si multiplication method. Bakit? Pwede mo yung isulat na ganito. Meron ka daw ilang surgeries yan? 1, 2, 3. Tama? 3 surgeries.
Pag unang basa, ganyan mo i-analyze yan. Meron kang 5, meron kang 4, meron kang 2. 5 times 4, 20 times 2, 40. 40 surgeries. Diba? Pero kung gagamitin natin siya ng permutation with repetition, try natin i-solve kung same lang ba yung kakalabasan. Okay. So, ito lang. Isa-solve natin siya by following the permutation example. So, ilan yung total niya? 5 plus 4 plus 2 ay 11. 11 factorial divided by 5 factorial times 4 factorial times 2 factorial. Solve natin. 11 factorial divided by 5 factorial times 4 factorial times 2 factorial. Nakalabasan ay 6,930 ways. Diba? Medyo malayo siya sa pag ginamit natin yung multiplication method. Pero wait, try kong isipin kung pwede ba siya na tawag dito na multiplication method. Try natin What if instead na ganito, i-analyze natin siya na hiwa-hiwalay hiwa-hiwalay silang tatlo. Okay? So, unahin natin si brain surgery. Kay brain surgery, meron kang 5 daw. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, 4, 3, 2, 1. 5 factorial. Ngayon, kay heart surgery, meron ka raw 4 or 4 factorial. Then, kay lung, meron kang 2 factorial. What if i-multiply natin sila sa isa't isa? Same lang ba yung lalabas? 5 factorial times 4 factorial times 2 factorial. Hindi, iba yung lumabas. 5, 7, 60. So, hindi nga pwede si multiplication method. Okay, so yan yung sinasabi ko na may mga ibang problems, especially kay permutation with repetition, na hindi natin pwedeng i-consider si multiplication method. Sir, bakit po dito hindi multiplication method? Bakit permutation with repetition siya? Kasi nga, ang description ni permutation with repetition ay yung ilang elements ng sample set mo ay magkakaparehas lang. Ayan, no? Brain surgeries, heart surgeries, lung surgeries. Pag nilista mo kasi yan sa sample set mo, ganito kakalabasan yan. No? Brain, 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 heart, 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 heart. Then, lungs, lungs. 'Di ba? Parang same siya dito sa nauna nating example na ganito. Ililista mo isa-isa. Okay, so tandaan niyo 'yun. Kapag sa sample set, kakalabasan na sample set nyo, merong magkakaparehas. Matik ang gagamitin nyo ay permutation with repetition. Okay, so sana clear 'yun. The next, ito, medyo tricky to. P, Q, R, S, and T sit on 5 chairs facing north. R will sit only on the leftmost chair. So, sa pinaka-left lang daw siya. Tapos, si Q daw ay hindi uupo sa kahit anong part ng kaliwa ni letter P. In how many ways can they be seated daw? Okay, so, medyo nakakalito siya intindihin. Pero sige, isa-isay natin. Unahin natin si letter R. Sabi daw kay letter R, for R. Si letter R daw,
sa pinakakaliwa lang siya uupo. So, sabihin natin, meron tayong 5 upuan. 1, 2, 3, 4, 5. Si R, sa kaliwa lang daw siya. Okay, tas itong 4 na to, bahala na sila mag-decide kung saan sila. So, for KR, simple lang yan. Ang isusulat natin na permutation ay 1 P1. Tama? Teka, hindi to kasama sa permutation with repetition ha. Itong sample na to hindi siya kasama dito. Hindi siya with repetition. Without dapat to. Sinama ko lang siya bilang extra example. Without yan, without repetition. Kasi hindi naman nauulit yung PQRST. Okay, so huwag natin susundan dito si with repetition ha. Tandaan nyo, without repetition tong isa-solve natin. So, dito, since without repetition siya, ang susunod nating formula ay NPR or n factorial divided by n minus r factorial. Okay? So, balik tayo kay R. Since, sabi, uupo lang daw siya sa pinakakaliwa. Hindi pwedeng hindi siya masunod. Kasi, pag hindi siya nasunod, di siya uupo. So, hindi makukumpleto yung 5. 4 lang yung uupo. Hindi ma-fill out lahat ng upuan. So, since isa lang yung pwede niyang pwestuhan at isa lang siyang pagpipilian para dito sa pinaka-leftmost or leftmost na upuan, nasusulat natin ay 1P1. Bakit? Ilan lahat ng pwedeng pagpilian? Isa lang. Si R. Ilan lahat ng pipiliin? Isa lang din. Isang upuan lang yan eh. So, kakalabasan niya ay 1P1 or simply, pag input niyo sa calcu, 1. Okay? Next, para naman kay P and Q. Balik tayo dito sa upuan. Nababa natin ng onte. 1, 2, 3, 4, 5. Alam na natin na si R, dyan na siya sa pinakaliwa. Ano na yan? Final na yan. Hindi na yan magbabago. So, ang mga upuan na pwede na lang nila pagpilian ay itong 4. Pero si P and Q kasi, pwede mo siyang isipin na tandem na sila. Okay? Bakit? Sabi dito, hindi raw uupo si Q anywhere sa left ni P. So, dapat si Q, lagi siyang nasa kanan ni P. So, ano lang ba yung mga pwedeng pwestuhan ni P? Ito, saka to. Yan yung mga pwedeng pwestuhan ni P. Ngayon, pag dyan pumesto si P, dito naman pwesto si Q. Either dito, or dito. So, basically, ang gusto nating makita dyan ay meron silang tatlong n is equal to 3. Meron silang tatlong option na upuan. Okay? Meron laging 3. Ngayon, ilan yun lang ipipiliin natin? Silang 2 lang naman eh. So, 2. Okay? So, tama ba? 3P2. 3P2. Tama. So, pag sinulat natin yan sa calcu, 3P2, ang kakalabasan ay 6. Kay P and Q, meron silang 6 total ways ng seating arrangement na pwede nilang gawin. Okay? O, check natin check pa ba natin sa isa? Sige, 6 lang naman. Dito si R, dito si P, pwedeng upuan ni Q ay either dito sa pangatlo, pangalawa, or dulo. Lahat yan nag-agree or tawag dito. Pasok sila sa criteria na nasa kanan dapat si Q. So, ilang ways yun? 1, 2, 3. Diba? Yan yung iba-ibang position nila. Ngayon, pag si P naman, nandito sa gitna, ito blanco. Kahit si S or T dyan. Ilan lang yung pwedeng upuan ni Q? Pwedeng dito, 1, or pwedeng dito, 2. So, ilan na yun? 5. Paano naman kapag si P ay naupo dito sa pang-4 na upuan? Ano na lang pwedeng pwestuhan ni Q? Isa na lang. Ito. So, 1 plus 2 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. 6 total ways lang. Okay?
So ngayon, ang i-fill up naman natin ay si S and T. For ST, si ST, si S and T, wala rin, consider rin natin nila as tandem. Kasi sila na lang yung natitira eh, tapos wala naman silang criteria na kailangang sundan. Basta sila yung mag-fill up doon sa dalawang natitirang upuan. So, ang total na pwede nating option ay 2 upuan. Then, ang pagpipilian na lang natin ay 2 letters na lang. So, pag sinulat natin yan, 2P2, or pag in-input sa calcu, kakalabasan ay 2. Okay? So, ngayon, ang question. Ano ang gagamitin natin? Or, o, and. Isipin nyo muna bago ko sagutin. Kanina, yung mga previous examples natin, meron tayong iba't ibang cases. Case 1, or case 2, or case 3. This time, kung titigan nyo mabuti, hindi or yung mga cases natin. Bakit? Kasi kino-consider natin sila as one. At, tawag dito, dependent sila sa isa't isa. Nagigets nyo ba? Nandito rin sa end. Merong mga word na end. Tsaka pag in-analyze yung pag-solve natin, yun nga, dependent sila sa isa't isa. Kung si R nandito, hindi na siya pwedeng pwestuhan ni P at saka ni Q. Diba? Pag nakaupo na si P and Q, tsaka lang ngayon uupo si S and T. So, since dependent sila sa isa't isa, ang gagamitin nating concept ay yung concept ng end. So, therefore, ang gagawin natin sa mga nakuha nating ways sa kanila ay pag-end multiply. So, total ways ay 1 times 6 times 2, or therefore 12 total ways ng pag-upo nila na masusundan lahat ng criteria na hinihingi nila. Okay? Clear ba yun? Sana nag-gets yun ha. Pag may question, again, pwedeng magtanong sa GC kung hindi clear. Then next, meron tayong repetition, merong without repetition. Actually, hindi to kasama sa module nyo, pero in-include ko na lang kasi usually na encounter din to pagdating sa board exam. So, yun naman yung end game ng course natin yung makapasa sa board exam at maging lisensyadong engineer. So, maganda na rin na ma-encounter nyo ulit to para kung matatabi nyo yung notes nyo, mababasa nyo ulit pag nagre-review kayo. Okay? So, dito sa cyclic permutation, from the word itself, cyclic, or ina-arrange natin yung objects in a circular pattern. So, pagdating sa cyclic permutation, we have two types or cases. Either fixed circle siya or free circle. Pag sinabing fixed, hindi parehas si clockwise orientation at si counterclockwise orientation. Usually, kapag fixed, dito papasok yung mga table seating arrangement. For example, si person A, person B, circle yan. Person C, D, E. Pag tinignan mo siya in a clockwise orientation mula kay person A, ang pagkakasunod-sunod ay A, B, C, D, E. Pero pag tinignan mo siya from a counterclockwise orientation, ang pagkakasunod-sunod ay A, E, D, C, B. Diba? So, hindi sila same dalawa. Another thing rin na pag sa fixed circle, meron kang anchor. Meron kang anchor point or yung pinagmumulan lagi ng orientation mo. Kasi again, kahit clockwise orientation, pero hindi ka nagsimula kay A, nagsimula kay B. Ang magiging kakalabasan ay B, C, D, E, A. So, hindi rin siya equal dito sa nauna kanina. So, tandaan, kapag fixed circle, mababasa nyo yan sa problem na meron kang anchor point or anchor element. And then, merong specific orientation yan ng pagtingin. Pero usually, ang ina-assume agad pag hindi indicated ay clockwise orientation. So, pag fixed circle, ang formula natin ay P or permutation is equal to, hindi yan probability
when we're dealing with counting rule, ang P na makikita nyo ay permutation is equal to n or yung total number minus 1 factorial. Okay? Ngayon, sa free circle naman, unlike sa fixed circle, sa free circle naman, same lang yung clockwise tsaka counterclockwise orientation nila. Usually, ma-encounter nyo to kapag sample ay yung mga bracelet. Sa bracelet, pare-parehas lang yung beads nila. Identical sila sa isa't isa, di ba? Yan yung bracelet mo. May mga beads ka. So, kahit saan ka magsimula ng tingin at kahit anong orientation, iisa lang yung makikita mo. Okay? So, pagdating sa free circle naman, ang formula ay permutation is equal to quantity of n minus 1 factorial divided by 2. Okay? So, bigyan natin ng example. Example number 13. In how many ways can 10 differently colored beads be threaded on a string? Okay. So, pagdating dito, kahit sabihin natin differently colored beads siya. Ay, teka. Since differently colored beads siya, ba medyo confusing kasi sabi ko kanina, pag bracelet, consider siya as free circle. Kaso kasi dito, since differently colored beads siya, madidistinguish mo eh. Like, sabi natin, red, blue, green, yung mga color. Tapos, iba-iba yung pagkakasunod nila. This time, sabihin natin, red, green, blue naman. Diba? So, iba yung orientation nila from each other. So, therefore, since merong difference at hindi siya identical kapag clockwise and counterclockwise, ang gagamitin nating formula ay yung pang fixed circle. So, ano yun? P is equal to n minus 1 factorial, or simply, permutation or total ways is equal to 10 minus 1 factorial or equal to 9 factorial na 362,880 ways. Ay, clear yun? Pero kung hindi sinabi dito na differently colored, for example, hindi yan kasama. Ang sabi lang ay, in how many ways can 10 beads be threaded on a string? Walang sinabi na differently colored. Doon napapasok si free circle for... Okay, sorry, naputol yung recording kasi may tumawag. Okay, so again, for example naman, ang sinabi lang ay in how many ways can 10 beads be threaded on a string? So, since walang sinabing magkakaiba yung mga beads, assume natin na identical sila sa isa't isa, doon napapasok si free circle formula na P is equal to n minus 1 factorial divided by 2. Okay? So, simple lang, input ulit natin. 10 minus 1 factorial divided by 2. Or simply, 362,880 divided by 2, which is equal to 181,440 ways. Okay? So, tama naman, di ba? Okay. Then, sorry. Next, find the number of ways in which 6 people, pangalanan nating M, N, O, P, Q, and R, can be seated at a round table if P and Q always sit next to each other. So, sabi daw, meron kang round table, then ang mga uupo ay M, N, O, P, Q, and R. Pero dapat daw si P and Q ay laging magkatabi sa isa't isa. So, bawal sila paghiwalayin. Kung magkatabi sila sa isa't isa, wait lang. Kung magkatabi sila sa isa't isa, dapat i-take natin sila as one. Okay? Wait lang. So, since, yun nga, magkatabi lagi yung dalawa, i-treat natin sila as pair. So, ang bilang nila ay isa lang.
So, ang total number natin, n, is equal to 5 lang. Kasi isang bilangan lang si P and Q. So, since different people sila, no, walang umuulit sa kanila, or hindi sila identical sa isa't isa, ang gagamitin natin ay yung pang fixed circle. So, permutation nun is equal to n minus 1 factorial. So, substitute lang natin yung value. P is equal to 5 minus 1 factorial, or 4 factorial is equal to 24. Pero teka, si P and Q, since magkatabi sila, pwede sila mag-interchange din ng upo. For example, dito na si P, dito naman si Q. Paano natin isusulat yun? Since pwede sila magpalitan ng upuan, sulat natin na meron tayong dalawang total options ng seat nila, and dalawa lang din silang pagpipilian. So, 2 permutation 2 is equal to 2. Ngayon, or ba yan o end? Ang gagamitin natin dyan ay end. Dahil, again, dependent sila sa isa't isa. Pag naupo si P and Q, tsaka pa lang uupo yung the rest. Dapat nga kasi magkatabi sila. Hindi pwedeng mauuna umpo si P, tapos papalibutan siya ng ibang letters. Okay? So, ang gagamitin natin dito ay end. Pag end, again, ang gagawin nating equation gagawin natin ay multiplication. So, 24 ay total number of ways ay 24 times 2, which is equal to 48 ways. Okay? The next, tapos na tayo sa permutation. Punta naman tayo ngayon kay combination. Si combination, mas maikli lang siya kumpara kay permutation dahil dito, order does not matter. So, wala na tayong ibang iintindihin. Dito kay combination, kanina may example ako na 5 numbers. Yung sample set daw natin ay merong 5 numbers. Then, pipili ka ng mga odd numbers. So, yung event mo or yung subset mo ay pwedeng 1, 3, 5, or 1, 5, 3, or 3, 1, 5, or 3, 5, 1, so on. Lahat yan, since iisa lang yung mga laman nila, considered as one entity lang yan. Kasi nga, order does not matter. Ang tinitignan mo lang ay yung component nila. Okay? So, since pare-pares lang sila ng laman, iisa lang sila. Okay, so ang formula natin, tandaan, for combination, ay NCR, wherein N, total numbers, then R, sila yung laman ng subset na kino-consider mo, or yung event na kino-consider mo. Then, ang formula ay N factorial divided by R factorial multiplied to the quantity of N minus R factorial. So, kailan natin siya gagamitin? Parang sa permutation lang din na large set. Pero this time, order is not important. So, tatandaan, pag permutation, order is important. Pag combination naman, order is not important. So, rekta tayo sa sample problem. From a group of 10 people, how many combinations of different 3-person committees can be formed? So, dito, hindi sinabi na, ay makikita nyo na usually sa mga sample problem, madidistinguish nyo kung combination ba or permutation. Yung iba sa mga sample problem, may word na combination. Sabi, pag may nakita yung combination matic, gagamitin nyo na ay combination formula. So, sulat na agad natin. Meron tayong N na 10 at R na 3. So, pag sinulat natin siya, 10C3. Anong formula ulit? N factorial
10 factorial divided by 3 factorial times 10 minus 3 factorial. Tama ba? N factorial divided by R factorial times N minus R factorial. Okay? So, paki-input sa calcu, ang kakalabasan dapat ay 10 factorial divided by 3 factorial times 7 factorial. Kalabasan dapat ay 120 ways. Kung mapapansin nyo, mas onti talaga yung kakalabasan ng combination kumpara sa permutation. Dahil again nga, yung mga elements na parehas lang ng laman, kino-consider lang natin siya as one entity. So, ending talaga yan, mas onti lagi ang kakalabasan ng combination kumpara sa permutation. Given same examples or given values. Okay, so next. A civil engineering student wants to buy review books, 4 math, 7 design books, 2 geotech books, and 5 hydraulic books. The bookseller has a total of 10 books per subject. How many ways can the student buy the books? Okay. So, kung titignan nyo siya, ang unang papasok sa utak nyo ay pagsamasamahin agad lahat. Or, kung titignan nyo, medyo mukha siyang permutation with repetition. Pero again, pag permutation kasi, importante yung order nila. Yung pagkakasunod-sunod nila, kailangan natin consider. Pero dito naman kasi sa problem, gusto mo lang bumili ng mga libro. Regardless kung nauna ba yung math, yung design, basta ang aim mo lang ay mabili yung mga libro. Okay? So, kahit anong unahin mo, hindi nagmamatter. Basta importante, mabili mo yung mga libro na kailangan mong bilhin. Okay? So, since hindi importante yung order o yung pagkakasunod-sunod, gagamitin natin ay combination formula. So, paano yan? Hiwa-hiwalay. Merong 4, merong 7, merong 2, merong 5. Tapos, sabi daw, yung bookseller, kada subject, meron siyang 10 books. So, pag-hiwa-hiwalay natin sila. Meron kang, unahin natin si math. Meron kang 10 C4. 10 C4, pag in-input sa calcu ay 10 C4. 210 ways. Yan, double check natin. Yan. Teka, bakit 120 lang to? Okay, so going back, ayun nga, tama lang, 210 ways. Mali lang siguro yung nasa sinusundan ko. Then, tapos na tayo sa math. Sunod naman si design. Okay, design daw, meron ka nung 10 books pa rin, pero ang pipiliin mo lang ay 7. So, 10 combination 7 ay 10 combination 7, 120 ways. The next, kay geotech. Kay geotech, meron ka pa rin 10 pagpipilian pero dalawa lang yung bibilin mo. So, 10 combination 2. Meron kang 45 ways. Then last but not the least, kay hydraulic, meron kang 10 pagpipilian pa rin pero 5 lang bibilin mo. So, 10 combination 5 which is equal to 252 ways ng pagbili. Now, meron tayong 4 na hiwa-hiwalay na cases. Yung pag-solve ba natin sa kanila ay independent sa isa't isa? In a sense, independent kasi nga hiwa-hiwalay mo silang binili. But then again, magkakasama mo pa rin silang bibilhin. Okay, so ang i-consider natin doon ay yung word na end. Okay, so medyo nakakalito siya kung iisipin nyo pero
more on logic siya eh. Okay, so although hiwa-hiwalay siya, you can say na independent sila from each other. But then again, at the end of the day, sabay-sabay mo silang bibilhin. Okay? So, ang gagamitin dito ay and. Therefore, to get a total number of ways, mumultiply natin sila sa isa't isa. So, 210 times 120 times 45 times 252. Okay, so 210 is 120 times 45 times 252 is equal to 285,768,000. So, mas maliit na yan. Kahit sabi natin million yan, mas dehamak na maliit yan kumpara kapag permutation yung ginawa natin. Okay? So, tapos na tayo sa methods of counting or counting rules. To apply them, syempre, kailangan nating aralin si rules of probability or probability of events. Kasi dito na natin ipagsasama-samahin mula sa umpisa, mula sa sample space, events, Venn diagram, rules of counting. Ngayon, apply natin sila sa rules of probability. So, meron tayong 5 main rules of probability. Alam ko na-discuss ko na rin to dun sa unang recording, pero babalikan natin sila. First rule for any event, mag-i-span lang siya from 0 to 1. Okay? Lahat ng probability, nasa loob lang ng from 0, included si 0, hanggang 1, included din si 1. Okay? Hindi siya pwedeng maging negative. Wala tayong negative na probability at wala rin tayong probability na more than 1. Okay? So, next rule. Let S be the sample space. Ang probability ng buong sample space na mangyari ay equal to 1. Na-discuss ko na rin yan. Na lahat ng, pag inad mo yung sum ng lahat ng probabilities ng isang sample space ay dapat equal to 1. Okay? Then si complement rule, na-discuss ko na rin to. Ang probability of A complement, or minsan kasi sa ibang source, ibang reference, ang pagsulat nila dyan ay A prime. Okay? Probability of A prime ay equal to 1 minus the probability of A from happening. Okay? So later makikita pa natin yan. Then addition rule. Ang sinasabi dito sa addition rule, probability of A union B is equal to